Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong tungkol po kay Bato de la Rosa, yung kanyang statement patungkol po sa ating mahal na Pangulo, no? Na yung ating content, pinamagatan natin yan. Bato, pagkatapos ng drug test, PBBM, nagtaksil daw kay Bato. So pag-usapan natin yan mga kaibigan. Okay? So, saan natin binase yan? Dito lang naman mga kaibigan sa statement po ni Bato de la Rosa kamakailan, no? Kamakailan lamang ay nagkaroon ng statement itong si Bato de la Rosa at binanggit niya yung tungkol po dito sa drug test, di ba? So, basahin natin 'to mga kaibigan. Yan, no. Sabi niya, kahit yung mga nag-a-apply ng lisensya sa pagka-security guard, hinihingan pa nga ng drug test. Yung mga nag-a-apply daw ng pagka-security guard, mga kaibigan, ay hinihingan daw ng drug test. Okay? How much more pa yung presidente? Di ba? Maganda, no? Ang ganda ng banat niya, mga kaibigan. Ang ganda ng banat niya, at saka ang ganda ng ang ganda ng kanyang logic ba yun? No? Logic ba yun, mga kaibigan, di ba? Catwoman, shout out Catwoman. Okay? Sabi niya, kahit yung mga nag-a-apply ng lisensya sa pagka security guard, hindi nyo naman masisisi mga kaibigan dahil kamakailan lamang, di ba? Naging issue yung tungkol sa security personnel, di ba? Kaya nga siguro etong si Bato de la Rosa ay ang lumabas kaagad sa isip niya, security guard, di ba? Dahil yung usapin natin na tungkol kay Sara Duterte, di ba, nung nakaraan nating content, yung pagkaalis ng kanyang mga security personnel galing po sa PNP, no? Siguro, yun ang nasa isip ni Bato de la Rosa, di ba? Kaya sabi niya, kahit yung mga nag-a-apply ng lisensya sa pagka-security guard, hinihingan pa nga ng drug test. How much more pa yung presidente? Eto mga kaibigan, oy mga DDS, baka nariyan kayo ha, pagpasensyaan nyo na, gagawin lang natin bobo, yung talagang bobo na. Ha? Yun ang maririnig nyo rito ngayon sa ating dito sa content na to, no? Yung sadyang bobo na talaga, nasayang lamang yung laki ng ulo dahil nga sa wala ng buhok, pati yung utak siguro nahigop na rin, yun ang inyong maririnig dito, ha? So pasensya na mga DDS, ha, kung meron man dyan, okay? Yon. Sabi niya, how much more pa yung presidente? You are leading a nation. Wala man lang drug test. Sabi ko sa inyo mga kaibigan, no? Basta DDS. Basta basta nadikit sa pangalan ng mga Duterte, mga kaibigan, no? Ay nawawala ang memorya. Nawawala ang memorya at saka nawawala yung kumbaga nabubulag, 'di ba? Nabubulag mga kaibigan, no? Tuloy ba natin 'to bago natin ipaliwanag, okay? Yun ang talagang irony. Pwede palang maging mayor, gobernador, congressman, maging presidente ang isang gumagamit ng droga. Take note mga kaibigan, ha? Diniretso na ni Bato de la Rosa, no mga kaibigan, doon sa kanyang tanong. 'Di ba? Alam niyo yung tanong ni de la Rosa, mga kaibigan. Ito yung tinatawag, yung tanong na na rhetorical question ba yon? Correct me if I'm wrong, mga kaibigan, yung tanong na naroon ang sagot, no mga kaibigan. Correct me if I'm wrong, ha. Sabi ko sa inyo, tumatanda na tayo, marami na tayong nakakalimutan, Okay? Ito, sabi niya, yun ang talagang irony. Pwede pala maging mayor, gobernador, congressman, maging presidente ang isang gumagamit ng droga. Bakit daw? Because of the absence of that particular requirement sa pag-file ng candidacy. Dapat talaga kasama yan sa requirement. Okay? Yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga, no, mga DDS na nariyan, ha? Pasintabi. Okay? Dahil yung isa sa mga idolo nyo na bobo, gagawin pa natin lalong bobo. Charlene Kim, shout out. Okay, and sino na dyan? Priscilla Asception, shout out. And Red
Boss Red, shout out. Okay, meron pa ba? Si Nope, shout out. Yan, okay. So ito nga mga kaibigan, di ba? Sabi ko sa inyo, no? Kaya sabi ni Arnedo Oraes, correction for us, nagbubulag-bulagan. Nagbubulag-bulagan daw. Okay. So, nabubulag na rin. Di ba? Halos parehas na rin yon. So, ito na mga kaibigan. Infinity Stream, shout out. Infinite Stream. Pogi, shout out. Danny Reynado, shout out. Yan. So, ito na. Sabi niya rito mga kaibigan, because of the absence of that particular requirement sa pag-file ng candidacy. Tanong. Ang tanong, ito. Hindi ba nagpa-drug test si PBBM bago ang eleksyon? Sagot ba to? Ang sagot ni Bato, with the absence of that particular requirements. Ang tanong, uli, noong nag-renew ng lisensya para sa kanyang mga barel, etong si PBBM, hindi ba siya nagpa-drug test? Ang sagot ni Bato, with the absence of that particular requirement. Nung sinabi ni Tatay Digong nila na mayroong isang tumatakbo bilang presidente na mayroong kargada, may bagahe, nagko-cocaine, di ba? Naghamon ang taong bayan, magpa-drug test lahat ng mga tumatakbo, di ba? Hindi ba nagpa-drug test si PBBM? Sagot ni Bato, with the absence of that particular requirement. Diba? Ang linaw-linaw na broadcast sa social media, na broadcast sa mainstream media. Pagkatapos, eto nga si Katunying, di ba? Nagkaroon pa ng one-on-one interview with the PBBM. At doon napag-usapan nila yung tungkol doon sa drug test. So, nagpa-drug test. Pero para sa mga DDS, kinakailangan para magpa-drug test. Para kay Marcoleta, kinakailangan para matuldukan na raw itong issue na to, tungkol sa pulboronic video, kinakailangan magpa-drug test. Para kay Maharlika, mga kaibigan, na isusunod natin na pag-uusapan, no? Ay, kinakailangan daw magpa-drug test. Di ba? Asan kayo noong nabalita, asan kayo noong kumalat sa mundo ng social media na si PBBM ay nagpa-drug test? Natutulog kayo sa kangkungan? O sadyang ayaw ninyong tingnan? Ayaw ninyong paniwalaan? Dahil kapag naniwala kayo na si PBBM ay nagpa-drug test nga, di ba? Lalabas naman na sinungaling yung inyong idolo, yung inyong poon na walang iba kundi si Tatay Digong nyo ninyo. Di ba? Catwoman, shout out, and Daddy Rick, The Reality of Life, di ba? Shout out. Rhetorical, yon yung kanina sinabi ko, no, rhetorical. Rhetorical question. Okay. Making more drama than seeking actual answer. Okay. Salamat, Daddy Rick. Okay, and Daniel, nandiyan na rin si Daniel, shout out. Yan, okay. So, dito, mga kaibigan, sa statement na ito ni Bato de la Rosa, mga kaibigan, lumalabas lamang na talagang nagbulag-bulagan siya at ayaw nilang tingnan, ayaw nilang balikan yung katotohanan na si PBBM ay nagpa-drug test na 2 beses. Diba? Nung nag-renew siya ng lisensya ng barel, at saka nung kumalat yung issue na merong tumatakbo bilang Pangulo na may bagahe, nagko-cocaine, nagpa-drug test si PBBM. And unfortunately, ang lumabas na resulta ay negative. Kaya itong mga DDS ay iyak. Wait lang ha, may nagre-request ng jacket. Yan. Daniel, may jacket ka na. Okay. So, sundan natin yung sumunod na statement ni yung isa pang statement ni Bato de la Rosa, di ba? Ang sabi niya, mga kaibigan, yun ang talagang irony, pwede palang maging mayor, gobernador, congressman, maging presidente ang isang gumagamit ng droga.
Di ba? Eto tanong. Hindi ba, Bato de la Rosa, nagkaroon ka ng committee hearing sa Senado pagkatapos ang naging resource person mo doon na pinayagan mo maging committee, ano tawag doon mga kaibigan, yung nangunguna sa committee, di ba? Committee chairman ay itong si Morales, di ba? Si Morales ang kumbaga ay namuno doon sa committee hearing na ginanap sa Senado na ilang araw, ilang beses do mga kaibigan na nag-akselang kayo ng pera ng bayan, pera ng taong bayan, di ba? Pero wala naman kayo napatunayan, di ba? Wala kayong napatunayan. Usapan nyo, PIDEA leak, di ba? PIDEA leak. Oh, pero sa PIDEA leak, syempre kasama doon kung talaga bang gumagamit ba talaga? Di ba? Wala kayong napatunayan. Ilang araw, ilang beses kayo nag-committee hearing, di ba? Nandun pa nga, napikon-pikon ka pa nga. Nagalit-galitan ka pa kunyari, di ba? Pero alam naman namin na lahat ng ito, drama lang. Drama lang, inaksaya nyo lang yung pera ng taong bayan. Pero wala kayo napatunayan. Committee hearing yun ha, ikaw ang chairman, wala kayo napatunayan. Pagkatapos ngayon sasabihin mo, pwede pala maging presidente. Yung gumagamit ng droga. Ang tanong, napatunayan nyo, Bato de la Rosa? Napatunayan nyo na ba? Di ba? Ito ang ibibili natin ngayon. Tandaan ninyo mga kaibigan, Bato de la Rosa is a senator na tatakbo bilang re-electionist sa 2025. Papayag ba kayo na magkakaroon tayo uli ng isang senator na ubod ng sinungaling? Di ba? Ubod ng sinungaling at mapagbintang ng walang ebidensya. Bahala na taong bayan. Di ba? Kung magkakamali pa kayong muli na maglalagay uli kayo o ibabalik niyo uli sa Senate ang isang Bato de la Rosa. Di ba, mga kaibigan? Bobo! Sa isang madaling salita, ang tawag dito mga kaibigan ay bobo. At hindi lang yun. Jamaica Camille, shout out. Okay? Ito pa mga kaibigan, maliban sa pagkabobo, iyakin pa. Iyakin pa. Bakit iyakin mga kaibigan? Ito. Okay? Paano naging iyakin itong si Bato de la Rosa? Ito. Hindi ko pala, wait lang mga kaibigan, ayusin ko lang. Paano naging iyakin itong si Bato de la Rosa mga kaibigan? Share. Window, picture, share. Yan. Sabi niya, yung unang statement na ipinaskil natin, di ba? Sabi niya, kailangan magpa-drug test. Dahil meron tayong naging presidente na nagdodroga. Sabi niya, mga kaibigan, pasinungalingan niya. Kung mali yung aking interpretasyon sa kanyang statement, no mga kaibigan. Pero kahit saan kami magharap, talagang patutunayan ko. Di ba? Na malinaw doon sa sinabi niya, indirect, parang sinabi niya na, indirect, pero sinabi niya na ang tawag doon mga kaibigan, na si PBBM naging presidente na nagdodroga. Okay? Okay. So, eto ngayon, maliban sa bobo na, iyakin pa. May nagsara ng pinto. Naingayan siguro sa akin. Alright. Sabi niya rito mga kaibigan, I feel betrayed. Kung ganoon ang nangyayari, kung totoo yan kung totoo yan na nagbago ang stand ng ating Pangulo kaugnay ng ICC, I feel betrayed. Ang kapal din ng mukha, di ba mga kaibigan? Ang lakas ng loob na magsabi ng I feel betrayed. Ano yung ginagawa nila? Sa paglalabas nila ng statement na kinakailangan magpa-drug test. Samantalang sila ay senator sa panahon na ang Pangulo nila ay si PBBM. Pero sila mismo, binabastos nila ang Pangulo. Di ba? Ikaw senator ka. Gumagawa ka ng batas. Para sa ganon ay maging maayos ang pagpapatakbo ng Pangulo o ng arkitekto ng bansa doon sa bansa na kanyang pinapatakbo. Di ba?
Tapos sasabihin mo dapat magpa-drug test, sasabihin mo na pwede pala maging pangulo na gumagamit ng droga. Ngayon, pagdating naman sa issue ng ICC, noong sinabi ni PBBM na kumbaga ay hahayaan na lang papayagan, ganun papayagan, hahayaan, di ba? Eto ngayon nag-iiyak, di ba? Sabi niya, I feel betrayed, di ba? Nagtaksil sa amin si PBBM sa pagpayag niya o hinahayaan niya itong ICC. Bobo ka ba? Tanga ka ba? Or wala ka bang pakiramdam? Or hindi mo alam yung mga salitang binibitawan mo? Di ba may statement ka, sinisiraan mo Pangulo. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo na na nag-betray, nagtaksil sa inyo ang Pangulo dahil sa issue ng ICC? Kung ikaw, sinisiraan mo yung isang tao, wala kang karapatan na sabihin siya na nagtaksil siya. Dahil kayo ang unang nagtaksil sa Pangulo. Di ba? Kayo ang unang nagtaksil sa Pangulo. Ulitin ko mga kaibigan, sa 2025, ang pagkakaalam ko ay tatakbo bilang re-electionist etong si Bato de la Rosa. Papayag ba kayo na merong bato pero puso ay mamon? Pagkatapos sinungaling at palabintang sa Senado, bahala na kayo, mga kaibigan. Bahala na po kayo humatol. Ngayon mga kaibigan, kung meron po kayong mga karagdagang komento dito sa ating napag-usapan, feel free to comment on our comment section. Lalong-lalo na po sa mga team replayer natin, no mga kaibigan, binabasa ko po yung mga comment ninyo. Kung mapapansin ninyo, merong thumbs up, merong heart, di ba? Binabasa ko po yan. Hindi ko po sinasayang o inaaksaya yung inyong ang tawag dito, yung inyong effort sa pagta-type, no mga kaibigan. So binabasa ko po yan, minamarkahan ko yan, ano. And don't forget na rin po na na paki-like and share po itong video natin, ano mga kaibigan, para sa ganoon ay mas marami pa yung makaalam ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin dito sa ating channel, no?